Imagine, ipinanganak ka sa pinakamakapangyarihang pamilya ng mga swordsman sa buong mundo. Pero sa mismong araw ng graduation, doon ka pahayagang itinakwil ng sarili mong pamilya. Yan mismo ang nangyari kay Ilimas sa oras ng kanyang class assignment. Nakuha niya ang Heavy Knight, ang itinuturing pinakamahina at pinakawalang silbing klase sa buong mundo. Kaya agad siyang itinakwil at pinalayas ng sarili niyang pamilya. Pero may isang napakalaking pagkakamali ang ginawa ng pamilya ni Ilimas. Na-realize niya na ang mundong ito ay gumagana mismo tulad ng isang sirang video game na lubusan niyang na-master sa nakaraan niyang buhay. Habang pinagtatawanan siya ng buong kaharian dahil sa pagiging isang Heavy Knight, siya lang nakakaalam ng katotohanan na ang class na ito ay may napakalaking potensyal at kayang maging sobrang overpowered kapag nagamit ng tama. Kaya ngayon, unti-unti niyang pinapalakas ang bawat stats niya na parang isang tunay na pro. Sinasamantala ang sistema para sa sarili niyang kapakinabangan at tuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang lakas. Kung mahilig ka sa mga bidang matalino sa diskarte at mga karakter na nagsisimula sa wala pero naging napakalakas at sobrang satisfying na power progression, siguradong magugustuhan mo ang series na to. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang kwento kung saan ipinakilala ang isang pinaka-iniiwasang job class sa mundo, ang Heavy Knight. Sa unang tingin parang napakalakas nito dahil kilala ang class na ito sa napakataas nitong depensa. At ang pangunahing tungkulin ng isang Heavy Knight ay saluin ang mga atake ng kalaban at magsilbing armor para protekta ng kanyang mga kasamahan habang nakikipaglaban. Pero dito nagsimula ang problema. Kahit napakatibay pa ng depensa ng Heavy Knight, hindi naman ganon kapraktikal ang mga kakayahan nito kumpara sa ibang defensive classes. Halos wala itong maayos na offensive power, kaya napakahirap para sa isang Heavy Knight ang makipaglaban na mag-isa. Dahil sobrang hina ng kanyang combat capabilities at halos napaka-imposible pa nitong makapag-level up. Kaya sa isang mundo na nakadepende lang ang pagpapalakas sa pagpatay ng mga monsters, napakalaking disadvantage ng class na to dahil hirap na hirap itong makakuha ng experience. Kaya naman ang view ng karamihan kapag mabigyan ka ng Heavy Knight bilang job class ay hindi lang ito isang simpleng malas. Para sa kanila, mas malala pa ito kaysa sa isang bad luck dahil sobrang napakalit ng chances na lumakas ka sa class na ito at halos napaka-imposible mo pang makapag-level up. Kaya naman tinatakan ng lipunan ng job class na ito bilang isang defective class. Isang job class na halos wala nang naniniwala na magkakaroon pa ng silbi sa hinaharap. Sinabi ng ating bida na simula pa raw nung bata pa siya. Sa tuwing may bago siyang natututunan o may unang beses siyang nakikita, palagi siyang tinatamaan ng isang napakapamilyar na pakiramdam na parang kahit ngayon niya lang ito nakita o nalaman, pakiramdam niya ay matagal niya na itong nalalaman. Hanggang sa dumating ang isang itinakdang araw. Ngayon kasi ang araw ng kanyang sagradong ritual ng Divine Blessing. Bilang opisyal na tagapagmana ng makapangyarihang Edvon family, isa itong napakahalagang seremonya na magtatakda sa kanyang kinabukasan at ng kanyang posisyon sa kanilang angkan. Pero habang isinasagawa ang ritual, ang dati niyang nararamdaman ay mas lalo pang lumalakas ang deja vu na sensation na kanyang nararamdaman. Na parang may isang nakatagong alaala sa kanyang isipan na unti-unting nagigising at may isang malaking katotohanan na malapit niya nang matutuklasan. Nilapitan si Ilimas ng kanyang ama at binigyan siya ng lakas na loob bago magsimula ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Sinabi nito na huwag itong matakot dahil anak siya ng isang makapangyarihang pamilya. Pinayuhan pa siya na buong puso niyang ilagay ang kanyang tiwala sa God of Sword, ang Diyos na pinaniniwalaan at sinasamba ng kanilang angkan. Kaya matapos ang maikling paghahanda, tuluyan ang sinimulan ng sagradong ritual ng Divine Blessing. Humarap ang pare sa harap ng lahat at malakas nitong ipinahayag na oras na upang tanggapin ni Ilimas Edvon ang Divine Blessing. Na sa pamamagitan ng ritual na ito ay pagkakalooban siya ng isang job class na siyang magtatakda sa kanyang magiging landas at kapalaran sa hinaharap. At bilang hudyat ng pagsisimula ng seremonya, malakas nga na sumigaw dito ang pare ng salitang baptisma. Habang isinasagawa ang ritual, naisip naman ni Ilimas
na tama talaga ang kanyang hinala. Hindi lang pamilyar ang sitwasyong ito. Sigurado siyang naranasan niya na ito noon. Sa una, inakala niyang baka 5 taon lang ang nakalipas, pero agad niyang napagtanto na mas matagal pa pala at nauunawaan niya na ang mundong kanyang kinalalagyan ngayon ay halos eksaktong kopya ng isang VR MMORPG na paulit-ulit niyang nilalaro ng kanyang nakaraang buhay. At ang pangalan ng larong yon ay Magic World. Kaya sa moment na yun ay agad naisip ni Ilimas na kung totoo na ang mundong ito ay kapareho ng Magic World, gusto niya makuha ang class na kilala bilang pinakamakapangyarihan sa buong laro. Ang class na tinatawag ng lahat na isang broken class dahil sa sobrang lakas. At ilang sandali pa ay lumabas na nga dito ang resulta ng Divine Blessing at nakita niyang ang job class na natanggap niya ay Heavy Knight. Nang nakita niya ito ay agad siyang napangiti at kaagad niyang sinabi sa kanyang ama na ang class na natanggap niya ay isang Heavy Knight. Subalit napansin ni Ilimas ay parang iba ang naging reaksyon ng kanyang ama. At napasabi pa itong, "Anong sinabi mo? Sigurado ka ba talaga? Baka nagkamali lang daw ito at ang tunay nitong natanggap ay Master Swordsman at hindi Heavy Knight." Naguluhan si Ilimas sa naging reaksyon ng kanyang ama at doon niya naisip na ang mga laala niya mula sa kanyang nakaraang buhay ay ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maling pag-unawa sa mundong ito. Sa mundong ito kasi, ang mga job class na agad nagpapakita ng malaking kapangyarihan ang siyang kinikilala at pinapabura ng lahat. Samantala mga late bloomer na class o yung mga lumalakas lamang paglipas ng panahon ay may napakasamang reputasyon at minamaliit pa ito ng karamihan. Kaya malamang hindi pa ganoon kalawak ang kaalaman ng mga tao pagdating sa pagsusuri ng tunay na potensyal ng bawat job class. Biglang kinuha ng ama ni Ilimas ang kanyang kamay upang makita mismo ang kanyang Wendo status. At mas lalo pa itong nagalit nang nakitang isang Heavy Knight class nga talaga ang ipinagkaloob sa kanya at napansin pa nitong mas mababa pa sa karaniwan ng mga stats ang stats ni Ilimas. At wala rin itong kakayahan na matuto ng anumang active skills. At sinabi pa nitong ang Heavy Knight ay isa talagang defective na class. Wala itong silbi at isa lamang itong parang kahoy na manika na walang kakayang lumaban. Sinubukan magpaliwanag ni Ilimas na lamang naman ang HP niya sa class na ito at mas lalong lamang ang defense niya sa lahat ng class dahil ito ang pinakamataas. Ngunit bigla nga siya ditong tinulak ng kanyang ama na talagang bumagsak si Ilimas at sinabing wala siyang pakialam sa mga detalyeng yon dahil para sa kanya wala pa ring halaga ang isang Heavy Knight. Ilang sandali pa isang dalaga ang pumasok sa gitna ng tensyon at magalang na nagpaalam na sumasailalim na rin siya sa Divine Blessing Ritual dahil siya rin naman ay nabigyan ng pahintulot na isagawa ang seremonya. Ipinaliwanag ni Ilimas na ang pangalan ng babaeng ito ay Malice. Isa siya sa mga anak ng isang branch family ng pamilyang Edvon. Nung bata pa sila, madalas silang magkasamang maglaro. Pero sa nakalipas na 5 taon, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magbatian o mag-usap. Marahil ay dahil kabilang lamang si Malice sa isang branch family kaya unti-unti silang nagkalayo. Habang sinisimulan naman ng pare ang ritual at sumisigaw ng baptisma, bigla na lamang nagkaroon si Ilimas ng matinding kaba. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Pagkatapos ng ritual, agad na binuksan ni Malice ang kanyang status window upang tingnan ang naging resulta ng kanyang Divine Blessing. At nang makita niya ang nakalagay doon, hindi niya mapigilang mapangiti dahil ang job class na ipinaggalob sa kanya ay Master Swordsman. Kung kaya't sinabi niyang nakakalungkot naman ito dahil parang sa kanya pa mapupuntang talentong dapat sana natanggap ni Master Ilimas. Natahimik na lamang na napatitig si Ilimas dahil tama nga talaga ang kutob niya. Bukod sa pagdismaya ng kanyang ama, ang anak ng isang branch family pa ang nakatanggap ng Master Swordsman, isang class na higit na pinahahalagahan ng kanyang ama kaysa sa natanggap niyang Heavy Knight. Kaya isa talaga itong malaking problema. At bigla nga ditong nagbago ang mood ng ama ni Ilimas at sinabi nitong hindi siya binigo ni Malice. Dahil ito mismo ang inaasahan niya mula sa isang miyembro ng pamilyang Edvon. Kaya simula daw sa araw na ito, opisyal niya nang kikilalanin si Malice bilang kanyang anak at idiniklara pa niyang si Malice na ang magiging bagong tagapagmana ng House of Edvon kapalit ni Ilimas. Kaya gulat na gulat si Ilimas sa kanyang narinig na parang hindi siya makapaniwala na ganun lang siya kasimpleng pinalitan ng kanyang ama. Habang ibang mga noble ay agad siyang pinag-uusapan, ngunit itong si Malice ay tinik advantage kagad
agad ang pagkakataon at agad na tinawag na ama ang ama ni Ilimas. At sinabi pa nitong matagal niya na daw iniisip na hindi talaga karapat dapat si Ilimas na humalili bilang susunod na pinuno ng pamilya. Sa simula pa lang daw ay wala na talaga itong kakayahan na maging susunod na head ng Edvon family. Pinalaya si Ilimas ng kanyang ama dahil labis daw siyang binigo ng kanyang anak. Kaya mula daw sa araw na ito ay ayaw niya na itong kilalanin bilang anak. Dagdag pa niya na hindi niya hahayaang madungisan ng pangalan ng Edvon family dahil lamang sa isang heavy night. Kaya inutusan niya si Ilimas na umalis kaagad sa kanilang mansyon. Sinubukan ni Ilimas na magpaliwanag na isa pa rin namang napakalakas na job class ang Heavy Knight at nangakong gagawin niya ang lahat upang maibalik lang ang karangalan ng kanilang pamilya. Ngunit pinatahimik lamang siya ng kanyang ama at sinabing ayaw niya nang makita pang muli ang pagmumukha ni Ilimas at wag na nitong gamitin ang family name na Edvon sa publiko. At kung susuwayin siya nito, hindi siya magdadalawang isip na ipapatay ang sarili niyang anak. Kaya inutusan niya si Ilimas na mag-impake na kagad at tuluyan ng lisanin ang tahanang ito. Habang papalis si Ilimas sa mansyon sa kayang karwahe, sinabi niya na hindi na makikinig sa kanya ang ama niya, kahit ano pang sasabihin niya. Binigyan siya ng kaunting pera bilang baon at tuluyan na siyang pinalaya sa kanilang mansyon. Pagkatapos habang nasa loob ng tinutuluyang motel, naisip ni Ilimas na nawala na sa kanya ang lahat. Wala na siyang tahanan, pamilya, at ang buhay na dati niyang nakasanayan. However, naniniwala pa rin siyang nasa kanya ang Heavy Knight, ang class na alam niyang pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Pero napansin din niyang maraming bagay ang hindi katulad ng naalala niya sa Magic World. Maging ang history, geography, at pangalan ng bayan ay iba sa bersyon na alam niya. Kaya naisip niyang kailangan pa niyang mag-research ng maigi patungkol sa mundong ito. Ngunit bago ang lahat, gusto muna niyang tiyakin ang tunay na kakayahan ng kanyang class at ang mga skills nito. Dahil kung nagbago ang mga settings sa mundong ito, posibleng nawala na rin ang special na katangian ng Heavy Knight. Malaking problema ang haharapan niya kung magkaganon. Kaya nang binuksan ni Ilimas ang kanyang Windows status, laking gulat niya sa kanyang nakita. Dahil same pa rin ang mga setups. Mayroon itong Skill 3 Heavy Knight, Oath of the Heavy Armor, Defense Booster, at Beginner Swordsmanship. Ipinaliwanag ni Ilimas na ang Skill 3 ay ang system na ginagamit upang piliin kung anong uring skill ang gustong matututunan ng isang tao. Napansin din niya na mayroon siyang 5 natitirang skill points. Ito ay mga bonus points na natatanggap sa moment na makakuha ng isang job class, habang ang isang skill points naman ay madaragdag sa bawat pag-level up. Sinabi ni Ilimas na napakahalaga ng tamang paglalaan ng mga skill points dahil dito nakasalalay ang magiging direksyon at paglakas ng isang karakter. Ipinaliwanag din niya na bawat skill tree ay may isang nakatagong class skill at 2 karagdagang skill na random na ibinibigay sa simula. Sa kaso niya, ang nakuha niyang class skill ay Oath of the Heavy Armor. Isa itong skill na eksklusibo lamang sa Heavy Knight, ngunit kilala rin bilang isa sa pinakaminamaliit na skill dahil itinuturing ito ng marami na pinakamahina. However, alam niya na malakas ang skill na ito kapag nagamit sa tamang pagkakataon. Ang problema lang ay napakahirap nitong gamitin dahil napakahigpit ng tamang timing. Kaya kadalasan ay hindi ito napapakinabangan. Bukod pa dito, mayroon din siyang defense booster, isang skill tree na patuloy na nagpapataas ng kanyang depensa kahit wala itong bagong skill na ipinagkakaloob. Samantala, hindi rin masama ang beginner swordsmanship dahil kung paglalaanan niya ito ng skill points at makakuha ng mga unique items, posible itong mag-evolve sa mas high level na swordsmanship skill tree. Kaya agad nga ditong pinindot ni Ilimas ang Oath of the Heavy Armor upang doon niya ilagay ang 5 skill points. Kaagad nag-level 2 ang kanyang Oath of the Heavy Armor at na-unlock ni Ilimas ang isang common skill, ang Rampart Reflection. At muli pang nag-level up ang kanyang Oath of the Heavy Armor sa level 5 at nabigyan siya ng plus 10 defense. Pagalipas ng ilang araw, nagsimula na manghunt si Ilimas ng mga monster upang magpa-level up. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang monster na palaka na tinatawag nilang Rana. Kung kaya't kaagad nga niya ditong binuksan ng kanyang Windows status upang makita ang stats ng Rana. Isa itong level 2 monster na mayroon lang 7 health points at 3 mana points. Ngunit napansin niyang ang mga paa nito ay parang naghahanda ng umatake at bigla na lamang itong tumalon papunta sa kanya. Kaya napasabi na lamang siyang, talagang gusto mo akong subukan na.
Agad na pumwesto si Ilimas at buong lakas niyang ginamit ang kanyang bagong skill, ang Rampart Reflection. Kaya ang Rana ay hindi man lang nakatouch kay Ilimas at nawasak pa ang katawan nito. Napawisal na lamang si Ilimas matapos ang ataking yon at agad siyang nag-level 2. At habang tinititigan niya ang Rana na unti-unting naglalaho, napasabi na lamang siya na kahit ngayon, nandidiri pa rin siya kapag nakikita niya ang monster na namamatay. Pagkatapos, ipinaliwanag na dito ang skill na Rampart Reflection, isang common skill na kayang i-intercept ang papasok na close quarter combat attack. Kapag tagumpay nitong napigilan ang atake ng kalaban, ibinabalik nito ang damage batay sa kasalukuyang defense stats ng user. Makalipas ang ilang sandali matapos maglaho ang Rana monster, napansin ni Ilimas na may naiwan na level 2 magic stone bilang lot. Agad niya itong pinulot dahil kahit mumurahin, may nakuha pa rin siyang reward kahit papano. Ilang sandali pa ay may narinig siyang sumisigaw na humihingi ng tulong. At ito ay pinakita ang isang lalaki na tumatakbo habang takot na napasabing mamamatay na daw siya. Kaya nang nakita niya si Ilimas ay agad siyang humingi ng tulong. Nang tingnan ni Ilimas ang sitwasyon, nakita niyang hinahabol ang lalaking ito ng napakaraming Rana monster. At napansin niyang isa itong adventurer. Kaya agad na nag-step forward ang ating bida at sinabing, "Ako nang bahala dito." Nagulat naman ng lalaki na napasabing kaya mo ba talagang talunin ang lahat ng yan? Pero mukha naman daw itong sikat at isang professional na adventurer. Kalmadong sinabi ng ating bida na actually kaka-level 2 pa lamang niya bilang adventurer. Kaya mas lalo ang nagulat ang lalaki na napasabing wala ka ng pag-asa. Mas mahina ka pa pala kaysa sa akin. Napaka-imposible daw matalo ng isang baguhang adventure ang ganoong karaming halimaw. Pinayuan pa niya si Ilimas na hubarin na lamang ang mga mabibigat itong armor at tumakas na lamang. Ngunit kalmado lamang na tumayo ang ating bida sa harap ng napakaraming Rana. Kaya nang sabay na umatake ang napakaraming Rana monster, ang lalaki ay napapikit mata na lamang na parang ayaw niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari dahil alam niyang hindi talaga maganda ang magiging resulta. Subalit muling ginamit ng ating bida ang Rampart Reflection at talaga namang lahat ng Rana na umatake sa kanya ay sumabog ang katawan at hindi man lang siya nagalaw sa lakas ng skills na pinakawalan niya. Wasak ang napakaraming Rana sa paligid habang ang lalaki ay gulat na napasabing hindi daw siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Talagang nabura ang lahat ng halimaw sa paligid. Kaya napatanong na lamang siya kung sino nga ba talagang nasa harapan niya ngayon. Kalmadong sinabi ng ating bida na ang pangalan niya ay si Ilimas Edbon. Ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na hindi niya gagamitin ang kanyang family name sa publiko. Kaya sinabi na lamang niyang siya si Ilimas the Heavy Knight. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!